Hey yo, what's up mga katropa and welcome to Joms TV. Tara, samahan niyo ako at titingnan natin kung paano ba binubungkal ang isang taniman ng sibuyas. Tara! So ganito kung paano binubungkal yung lupa. Yung tito ko yung nagmamaneho ng traktor. So siya yan, yung nakakulay green na nagdadrive ng traktora. So ito yun. So mula dito hanggang dun yan. Tapos paikot, tapos isa pang ikot hanggang doon. So ayan, so ganyan yung ganyan yung paraan kung paano inaano yung mga lupa dito. Kasi ito mga katropa is sabi ko nga, is tataniman ito ng sibuyas if I'm not mistaken. Ayan, so ganyan yan. So ayan, tapos isa pang ikot uli yan. Paikot yan. Tapos balik, tapos ikot-ikot. So ganyan yung ganyan yung pag ng lupa. So, ganyan siya. Ayan. Ayan. So yan yung tito ko na yun nga nagbubungkal ng lupa. Gamit itong napakalaki at napakamighty na traktora niya. So, ganito yung natabas na lupa. Yung dinaanan ng traktor na minamaneho ng tiyuin ko. Ayan. So ito siya. So pansin nyo malambot na. Hindi gaya dito. Dito bato-bato matigas pa. Pero pag pumunta ka dito, yun, lambot na. Malambot na siya. Ayan. Ang init pala dito. Pero ang maganda dito, mainit pero mahangin. Ayan. Tapos doon, mga pastulan, mga baka. Tapos may mga kalabaw din. May mga din ata dito. May mga kabayo din ata dito eh. Ayan, Tapos doon, sa malayong-malayo na yung mga puno na yun doon, yun yung palaisdaan na yun, mga asinan na sa dulo-dulo. Tapos doon, sa may harap ng, yun kasi yung bundok na yun doon, yun yung Pidin Island. Dagat na yun. Ayan diba? So, dyan niya binabasag yung mga bato-bato. Yan dito matigas, sabi ko nga, pero pagdating dito malambot na. So, dyan niya binabasag yung mga bato-bato doon. Diba? Teka, kasi tayo din sa kabila. Ewan ko lang kung kasama tong isang side na ito eh. Ewan ko lang kung kasama to. Pero dito pa lang kasi yung yung ginabungkal. First step is mula itong lupa na ito na dati isa bubungkalin or palalambutin nitong traktor na ito. So ayan, gaya na nito. Then after nun, sisimulan na yung ewan ko lang, pero sisimulan yung pagpupunla o pagtatanim ng sibuyas. So it takes months kasi bago matumubo yung onion. So dito kasi sa Mindoro, usually December, January nagtatanim sila ng sibuyas. And then ang anihan nila is April, May. Ayan. So same lang sila dun sa Nueva Ecija. So alam naman natin ang Nueva Ecija at itong Mindoro ay isa sa mga largest producer ng onions o ng sibuyas sa Pilipinas. Ayan. So ganyan yun. Tropa is palay. Yan, palay yan, bigas. Pero pag mga December hanggang April, pag panahon ng tag-init, ay sibuyas talaga ito. Ito ay taniman ng sibuyas. Init. So napapansin nyo, malambot siya malambot. Hindi gaya dun, sabi ko nga, matigas. Dito kasi malalaki yung mga tutak-tutak ng ng lupa. Pero dito, ayan may pero malambot siya. Malambot. Tara, ikutin natin to saglit. Ayan. So dito, ayan so ito na yung nabungkal. Tara, punta tayo dito sa kabila. Ayan. So ito na yung dinadaanan nung traktor. So kanina pa ito So ito na yung natapos.
na dapat original ng tractor. Ngayon naman, yung nauna natin na picture na matigas-tigas na baboy, hindi pa natulipay. Ito na yung sinisimulan. Sinisimulan na yung banda dito sa asay na to. Kapag akalam ko, nandun pa ata yan eh. Nandun sa may tulad sa rin sagingan. Tara mga katropa, samahan ninyo ako at i-feature natin naman yung pagpupunla ng sibuyas. So mula dito sa pagbubungkal ng lupa, pupunta tayo dun sa may other side kung saan meron ng mga nakatanim doon na na sibuyas. Tara. So ito mga punla pa lang yan, pero mapapansin nyo meron na siyang mga maliliit na mga dahon-dahon. Kasi mga katropa, yung sibuyas is yung bunga niya o yung mismong sibuyas ay tumutubo siya sa may ilalim ng lupa. So as you can see, nakikita nyo. So yan, mga seedlings na yan. This is why onions produced here. Sa ibang mga lugar dito, particularly dito sa Magsaysay and San Jose area, ay may kita nyo, kadami niyan. Yung ganito mga katropa, isang buong ganyan.